Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Tino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Buntong hiningang tinititigan ni Tino ang kaba ng palay na binigay ni Mang Timoy bilang pasasalamat sa serbisyo. Ito ang nag-asikaso ng palayan mula sa pagtatanim hanggang sa pag-ani. Maingat na inilagay sa nakalatag na sako ang mga ito. Dahan-dahang pinagpag upang matanggal ang mga butil. Sa kalagitnaan, may tumalisik na butil. Napakunot noo ang binata dahil kakaiba ito. Mas malaki ng kaunti sa iilan. Matigas na parang bato at nag-iinit. Itinabi dahil sa tingin niya hindi naman masasaing. Matapos ang mga gawain, nagpahinga na ito. Makaraan ang ilang oras nabulabog si Tino sa ingay. Pagsilip sa bintana, may nilalang na gumagapang sa hindi kalayuan. Ang dalawang aso niya ay panayang tahol. Binaliwala sa pag-aakalang aso lang din. Ngunit nang tumahimik na lamang bigla, kinutuba ng binata. Binitbit ang gulok at nagsindi ng sulo. Saka lumabas ng tahanan. Nakatihaya na ang mga aso paglapit. Wakwak ang tiyan. Nakalabas ang mga lamang loob. Kinilabutan ng matanaw ang nanlilisik na mga mata sa hindi kalayuan. Hindi na nag-abalang lumapit. Dahil alam niya na kung sino ang salarin sa pagkamatay ng mga aso. Isang aswang. Nagmamadaling pumasok sa tahanan upang makaiwas sa posibleng pag-atake. Umalis din naman ito makalipas ang ilang sandali. Naghintay ng umaga bago tinignan ang bangkay ng mga alaga. Napabuga na lamang ng hininga. Sabay iling. Ilang taon nang kasama ang mga asong ito. Nagsisilbing bantay sa mga oras na walang tao sa tahanan. Ngunit ito ngayon. Nakabulagta ang mga ito. Mabigat ang damdamin na nagukay para ilibing. O Tino, anong meron? Ang aga mo namang nagukay. Ano ang inililibing mo? Tanong ni Mang Timoy. Magandang umaga ho sa inyo. Yung mga aso ko, pinatay po ng aswang kagabi. Umatake po eh. Tugo ni Tino. Aba, talaga? Diyos ko, kawawa naman yung mga aso. Ang babait pa naman nun. Wala ka na tuloy tagabantay. Sigurado ka bang aswang? Maraming loko-loko rito sa atin. Mga tambay noong nakaraang pinagkaisahan yung kalabaw ko. Sigurado po ako aswang yun. Hindi lang po ako naglakas loob na humarap. Kasi wala naman po akong alam sa pakikipaglaban eh. Gulok lang po ang meron ako. Kailangan pang lumapit. Yun lang pala eh. May armas doon sa bahay. Alam mo naman na retirado ang ama ko sa serbisyo bilang pulis. Pwede mong hiramin para kapag bumalik mababaril. Halika, doon tayo sa bahay ko para makita mo. Ay, tanggapin mo pala itong kalahating sako ng mais. Pandagdag mo rin yan sa araw-araw. Pag-uusap ng dalawa. Matapos maipasok sa loob ang biyaya, sinamahan nito ang matanda. May kalayuan ang tahanan kaya inabot ng ilang minuto ang paglalakad. Pagkarating sa bakuran, napatigil ng matanaw ang mga asong naghahabulan sa mismong palayan. May mga parte pa na hindi pa naaani. Dali-daling kinuha ang tirador. Sinita ang mga ito.
Ngunit nagtataka si Tino dahil masyadong pamilyar ang mga mata ng isa. Tumingin pa ito sa kanya bago kumaripas ng takbo. Iwinaksi na lamang din saka bumalik sa bahay ni Mang Timoy. O Tino, ito ang baril na inuwi ng ama ko noong araw. Nilinis ko na rin yan, kaya maayos at hindi kinalawang. Ginagamit ko rin minsan pero kaunti na lang kasi ang bala, kaya itinago ko na. May natira, hindi siguro umabot ng 10. Sakto lang ito para itumbang sino mong balasubas dyan. Wika ni Mang Timoy. Iniabot nito kay Tino ang armas. Ayos po ito, pero hindi naman po kasintado eh. Baka masayang lang yung bala. Wala po ba kayong pangontra na lang? Diyos mio kang bata ka. Ito ang mainam kasi tanso ang bala. Takot kaya sa ganito yung aswang. Tapos kapag nagpaputok ka, sa lakas, pwedeng magising ang mga kapitbahay. May makakapagsaklolo pa kapag nagkataon. Tugon ni Mang Timoy. Napakamot sa ulo si Tino. Sa pamimilit na matanda, tinanggap na lamang ang baril. Pagkatapos magkasundo ay nagpaalam na. Pagkarating sa tahanan, kaagad inatupag ang paggiling ng mais. Meron itong mano-manong gilingan na bato, kaya walang problema sa binata. Doble rin ang pagbabantay dahil nagbilad din ng palay. Sa kalagitnaan, napansin muli ang aso. Nagtatago sa halamanan. Tanging ulo lamang ang nakikita. Tumayo si Tino. Tinitigan ito. Para kasing ito talaga yung sadya sa paraan ng tingin. Hindi nagpakampante ang pinata. Nagbitbit ng patalim bago nilapitan ngunit hindi na nakaabot. Kumaripas ng takbo ang aso. Kamot ulo itong bumalik. Tinapos na lamang ang mga gawain. Pagsapit ng hapon, nagpunta ng sakahan si Tino. Naabutan doon ang kapwa magsasaka. Naabala rin sa paghahanda para sa nalalapit na pagtatanim. Habang siya naman, dumiretso sa kubo para kumuha ng gamit pang-araro. Ang maisan sa dulo ng palayan ang tatrabahuhin. Sa pagdaan ng mga oras, si Tino na lamang ang naiwan sa sakahan. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng mga sandaling yun. Nagsiuwian ang mga magsasaka. Iilang tudling na rin naman ang tatapusin. Nang ipinastolang kalabaw, nagulat sa paglitaw ng aso. Bigla itong lumundag mula sa nakatambak na dayami. Dali-daling tumakbo nang humugot ng patalim ang binata. Sa puntong ito, napaisip kung ano nga ba ang pakay nito sa kanya. Pagsapit ng gabi, gumawa ng kape galing sa bigas na mais. Nasanay sa amoy nitong sunog kaya hindi napansin ang lumalapit na aswang. Gumagapang ito mula sa bakuran hanggang sa may silong. Matyagang naghintay kung kailan mapapansin. Pagkatapos ng binata sa kusina, nagpunta ito sa kwarto upang matulog. Binuksan ang aparador upang kumuha ng unan. Nahinto ito nang makita ang butil. Bahagyang kumikinang, gumagalaw at mararamdaman ang pag-init. Nakatitig lamang rito ang binata. Ilang sandali pa, natunugan ang nilalang. Otomatikong kinuha ang baril saka sunod-sunod na nagpaputok. Sa pintuan lamang din tumayo. Natatakot itong lumabas. Muling pinihit ang gatilyo ng lumingon ito. Nang mawala na, kaagad kinandado ang mga bintana at pinto. Kabadong naupo ang binata. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Walang maisip na dahilan si Tino para balik-balikan siya ng aswang.
Inalala pa ang mga sandali sa sakahan o sa mga taong nakausap. Hindi matandaang may nakasagutan o naagrabyado. Sa lalim ng pag-iisip, sumagi sa isipan ang butil. Kinuha ito ni Tino at tinitigang mabuti. Hindi na to umiinit ah. Wala na rin yung pagkinang. Tapos hindi na rin gumagalaw. Pero kanina, sandali, nung may aswang, ganun siya. Pero ngayon wala na. Wika ni Tino sa sarili. Napabuntong hininga ang binata. Hindi maunawaan ang takbo ng mga kaganapan. Bahagyang sumakit ang ulo. Ibinalik na lamang sa aparador ang butil ng bigas. Kinabukasan, ito pa rin ang iniisip ni Tino. Hindi mapalagay kaya nagtanong na kay Mang Timoy. Manong, yung sinabi kong aswang bumalik kagabi. Pero bago yun, may aso na palagi nagpapakita sa akin. Hindi ako sigurado kung nakita ko na siya dati. Pero parang pamilyar yung mga mata niya eh. Hindi kaya iisa lang yung aswang, tsaka yung aso na yun? Tanong ni Tino. Malaki ang posibilidad na iisa dahil may kakayahan ng aswang na magpanggap bilang hayop. Kadalasang wangis ng aso ang ginagaya. Maayos na ba ng lagay mo? Siguro, nalabanan mo gamit ang binigay kong armas ano? Tugon ni Mang Timoy. Opo, maraming salamat po doon ha. Kaso, sa sobrang taranta ko, putok ng putok kaya ayun. Naubos ko kagad yung bala. Hindi ko pa tinamaan. Muling wika ni Tino. Natawa ang matanda sa sinabi ng binata. Tinapik siya nito sa balikat. Ang importante, Tino, nalampasan mo kagabi. Kung sakaling magparamdam uli, delikado na ito. Hindi kasi bumabalik ang aswang kung hindi naman kailangan. Pwera na lang siguro kung buntis ka. Pabirong wika ni Mang Timoy. Pareho silang natawa. Pagkatapos ng usapan, kanya-kanya na rin sa pagbalik trabaho. Tinapos ang pag-aararo sa maisan. Sunod na ginawa ay ang pag-aayos ng daluyan ng tubig sa palayan. Madilim na nang makapagpahinga. Sa kubo muna tumambay. Tanaw ang malawak na taniman habang tumutungga ng lambanog na iniwan ni Mang Timoy sa kanya. Hindi nagtagal. May aninong gumagalaw sa dulo ng sakahan. Hindi na pinansin dahil daanan din ito. Inakalang may dumaan lamang na tao. Ibinaling ang pansin sa ibang direksyon. Pagkatapos ibinalik din. Ngunit laking gulat ng naaninagan. Hindi ito anino ng tao, kundi isang nilalang. Naalerto ang binata. Bumunot kagad ng patalim. Pumasok ng kubo at sumilip sa siwang. Dire-diretso ang paggapang ng nilalang. Lumalakas ang kabog ng dibdib ni Tino. Dahil sa bawat kurap, palapit ng palapit ang nilalang. Hanggang sa nasa mismong tapat na ng hagdan. Kahubog ng aswang na sumalakay noong gabi. Hindi na nakakilos sa kinatatayuan ang binata. Pawisan, kabado, takot na mga sandaling yun. Tanging ang mga mata lamang ang kumikilos. Nakasunod sa bawat galaw ng aswang. Sa kabutihang palad, wala naman itong ginawang masama. Umalis din makaraan ang ilang sandali. Pinalipas na lamang ni Tino ang oras. Nang masiguradong ligtas ng lumabas, saka lamang siya bumaba at kumaripas ng takbo pauwi ng tahanan.
Pagkarating ng bahay, dumiretso sa aparador para kumuha ng gamit. Muling napako ang tingin sa butil. Kinuha niya ito. Naupo sa papag at saka tinitigang mabuti. Sakto namang nakapanya ang kwintas. Naisip na gawin na lamang itong palawit. Sa pagdaan ng mga araw, nakahinga si Tino dahil natigil ang pagpaparamdam ng aswang sa kanya. Ngunit yung aso, panay pa rin ang pagpapakita. Kamuntikan pang atakihin sa puso dahil nanggugulat. Sa pagkakataong ito, nakakaramdam na ng kakaiba ang binata. Dahil sa bawat paglitaw ng nilalang, nag-iinit ang butil. Hinuhubad minsan dahil pakiramdam niya nakakapaso sa balat. Habang yung aso naman hindi makalapit, dumidistansya lamang na para bang may hawak siyang kinakatakutan nito. O Tino, kumusta ka na ba? Hindi ko na nadidinig na nagrereklamo ka tungkol sa aso o aswang. Tinigilan ka na ba? Tanong ni Mang Timoy. Hindi na ito nagkukwento. Minabuting intindihin mag-isa ang mga nangyayari. Gusto nitong maunawaan ang lahat ng siya lamang. Lalo pat may hawak na hindi pangkaraniwang bagay. Yung sagradong butil. Ang totoo, Manong, meron pa rin naman po pero hindi ko na lang pinapansin. Nababaliw lang ako sa kakaisip Wika ni Tino. Mabuti yan. Para naman ikaw lang ang magpaprane. Nakisuyo pala ako ng bala sa kilala kong nagbebenta na. Alam mo na, 5 peraso kaya gamitin mo kapag kailangan lang ha. Maraming salamat po, Mang Timoy. Sana wala nang aswang na manggulo para hindi ito masayang. Di talaga kasi ako sintado Yun lang. O siya, huwag kang magpapagod kakatrabaho rito sa taniman. Malaya kang magpahinga kailan mo gusto. Sa susunod na buwan pa naman ang pagtatanim. Kaya dahan-dahan lang ha. O siya, aalis na ako. Umuwi ka na rin mamaya. Huwag masyadong magpapagabi. Hinatid ni Tino ang matanda sa tahanan nito. Pagkatapos, bumalik ng taniman para ligpitin ang mga gamit. Matapos isukbit ang pagmamay-aring gulok, binaybay na rin ang daan pauwi. Pagkarating ng tahanan, nagulat kagad si Tino sa bumungad. Ang mga nakatambak na kagamitang pansaka sa silong ay nasira. Bukas ang bakanting kamalig. Wasak ang bahagi ng dingding. Sinuring maigi. Ganun na lamang ang reaksyon ng mapansin ang pag-init ng butil. Paglingon, may nakaabang palang nilalang sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi maintindihan ni Tino kung ano ba ang nangyayari. Ngunit sa halip na tumakbo, kagaya ng palaging ginagawa, umakbang ito palapit. Hinarap ang aswang. Hindi niya alam kung saan nakahugot ng lakas at tapang na mga sandaling yun. Ngunit iwinaksi muna ang isiping ito. Ikaw na naman? Ano ba talagang sadya mo sa akin? Ilang beses ka na nagpapakita. Magpalit ka ng anyo bilang tao. Mag-usap tayo ng tao sa tao. Wika ni Tino. Binunot nito ang gulok. Gumapang naman ang nilalang palapit sa kanya. Ngulit na natili sa madilim na bahagi. Walang sali-salita. Walang pagkilos. Naroon lamang at nagtatago. Naghintay pa ang binata. Ngunit hindi na napansin na wala na pala ito. Napahugot na lamang ng hininga. Pambihira.
Kung manggulo walang pasabi. Kung umalis, wala man lang din paalam. Ginagawa kong baliw ng aswang na yun ah. Hinintay ko pa. Wala naman pala. Wika ni Tino sa sarili. Napabuntong hininga ito habang papasok ng tahanan. Makaraan ang mga araw. Tumigil na sa pagpaparamdam ang aswang at ang aso. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan, ngunit ipinagpapasalamat ito ng binata. Sa pagkakataong ito naman, nakaramdam siya ng malaking pagbabago hindi lamang sa katawan, kundi sa kanyang pandama at paningin. Mas tumatalas, lumalakas. Madali na ring makapansin ng kasamaan at panganib. Isang araw, habang nag-aayos ng daluyan ng tubig sa palayan, isang grupo ng kalalakihan ang bumaba mula sa bundok para manggulo. May mga dalang patalim. Hindi kinakaawaan ang matatanda. Patuloy sa paninindak. Nasa malayo si Tino na mga sandaling yun, kaya hindi kagad nakasaklolo. Napansin na lamang na itinumba ang isang matanda. Dito otomatikong kumilos ang katawan. Naglakad palapit sa kalalakihan. Wala rin pasabing sinuntok. Binalian ng braso at binte. Pinagbubugbog hanggang sa dumanak ang dugo. Nahinto na lamang na mapagtanto ang ginawa. Hindi naman umawat ang mga magsasaka dahil nais din nilang makagante. Sige, bumalik pa kayo rito. Sa susunod bala nakahabol sa inyo. Sigaw ni Mang Timoy. Binabato ang umaalis na kalalakihan. Kagad namang dinala sa paggamutan ang napuruhang matanda. Abate no, bilib ako sa iyo ah. Parang lumalakas at tumatapang ka na. Natuto ka siguro sa panggugulo ng aso at aswang ano. Kahit papano, marunong ka ng lumaban. Ipagpatuloy mo para may tagapagtanggol na rito sa baryo natin. Ikaw lang ang binata sa sakahang ito. Matatanda na ang mga kasamahan mo. Wika ni Mang Timoy. Ngunit hindi ito ang iniisip ni Tino na mga sandaling yun. Dahil kanina, habang nakikipagpisikalan sa mga kalalakihan, naramdaman niya ang ilang ulit na pagsaksak. Ngunit wala naman itong nakitang sugat sa katawan. Kinakabahan, naguguluhan, nagmamadaling umuwi para suriin ang sarili. Kaharap ang salamin. Kinapa ni Tino ang tagiliran at dibdib. Walang sugat ni galos. Matulis ang kutsilyo at balisong na ginamit sa kanya, kaya hindi maiwasang magtanong. Nakailang buntong hininga, kalaunan ay naalala ang pag-init ng butil. Suot-suot pa rin ito ng binata dahil ikinabit na sa kwintas. Kung mahiwaga ang butil na to, kaya niya akong protektahan sa anumang patalim. Anong klase ba ng butil to? Palay lang naman to pero... Muling nahulog sa malalim na pag-iisip ang binata. Pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Mula sa pagkakaroon ng lakas at tapang, pagtalas ng paningin at pandama. Ngayon naman ay hindi tinatabla ng patalim. Muling napabuntong hininga ang binata. Tinigil na lamang ang pag-iisip dahil wala namang makuhang kasagutan. Sa panibagong araw, dito na napansin ni Tino ang muling pagpaparamdam ng aso. Ngunit iba na ang kilos nito kumpara dati. Kung noon hanggang sa panggugulat, ngayon umaatake na. Madaling natutunugan ngunit mahirap tapatan. Masyadong agresibo ang aso. Napakabilis ng galaw.
Parang sumasaglit lamang sa pagsalakay dahil aalis din kagad. Bago pa makaganti ang binata, hirap din itong hanapin dahil parang bula lamang kung maglaho. Sige lang, naniniwala ako na darating ang araw na mahuhuli din kita. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong mapapatay kita at gagawin kitang pataba sa lupa. Wika ni Tino. Nagkikiskisan ang mga ngipin nito sa galit. Kagad naman itong umayos nang makita si Mang Timoy. Kaso nga lang, napansin na ang emosyon nito. Oh, wala yatang araw na hindi ka nakabusangot, Tino, ha? Sino na naman ba ang gumulo sa tahimik mong buhay? Tanong ni Mang Timoy. Wala naman po. Sumama lang yung pakiramdam ko. Gabi na ho ah. Bakit pa kayo lumalabas? May kailangan po ba kayong gawin? Tanong ni Tino. Wala naman. Gusto ko lang makasigurado na maayos ka. Nitong nakaraan, napansin ko ang pagsubsob mo sa trabaho. Hindi mo naman kailangan maging masipag ng todo. Baka sabihin ng iba, pinapagod kita. Nakapagtalim na tayo. Ang tanging gagawin mo na lang, magbantay sa mga siraulong pagdidiskitahan ng mga pananim. Yung mga damo sa tabi-tabi, saka na. Hindi pa naman masyadong mayabong. Bukas, magpahinga ka na lang muna sa bahay mo. Alam niyo naman po Mang Timoy na sa pagsasaka umiikot yung buhay ko. Tsaka nagpapahinga rin naman po ko. Hindi lang po masyadong nagpapagod. Wag nang maraming sinasabi. Wag ka nang pumunta ng taniman bukas. Maliwanag ba? Pag-uusap ng dalawa. Napatango na lamang ang binata para matapos na ang usapan. Hindi na nagsalita. Baka madulas pa at may masabing pagsisisihan. Kasama rin sa pagbabago ng sarili. Ang walang kapagurang katawan. Kaya hindi ito mapirme sa tahanan. Palaging nasa taniman para magtrabaho. Hindi ito mapalagay kung walang pinagkakaabalahan. Ng mga sumunod na araw, lalong napagtanto ni Tino ang kakayahan. Natuto na ring tanggapin at yakapin ang biyaya ng butil. Hindi lang siya lumalaban sa mga taong mapang-api. Tumutulong din ito sa kapwa, lalo na kapag pinagdidiskitahan. Higit sa lahat, ang aswang na magpasa hanggang ngayon, hindi niya alam kung ano ang binabalik-balikan. Kasalukuyang binabaybay ni Tino ang daan papunta sa gilingan ng palay. Nakisuyo si Mang Timoy sa kanya dahil naubusan ng bigas. Ibinagsak ang sako-sako. Kinausap ang mga tagabantay. Babalikan na lamang pagkatapos. Sa pag-uwi, biglang napansin ang mabigat na presensya sa paligid. Hindi na muna pinansin dahil maraming kasabayan sa daan. Sinadya niyang dalhin sa taniman ang nakasunod. Wala nang tao roon. Dahil padilim na ng mga oras na yun. Nagulat na lamang sa biglang pagbagsak ng nakapastol na mga kalabaw. Ang sunod na napansin, isang aswang. Nakalambitin sa leeg ng nagwawalang kalabaw. Dali-dali naman itong tinulungan ni Tino. Ibinato ang patalim para bigyang babala ang nilalang. Muling binunot at sinugod ng taga. Sinalubong naman siya. Ito pa rin yung aswang na gumugulo sa kanya. Ngayon ay nakalaban na ng aktwal. Napailing dahil sa pambihirang lakas. Tumilapon ang binata sa putikan. Ilang beses mo na akong inaatake pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mapalaban ng maayos. Ganyang ka pala kalakas.
Sana naman walang takbuhan na magaganap ngayon. Bigyan mo ko ng magandang laban. Yung tipong ibubuhos mo ang lahat ng lakas mo. Paghamon ni Tino, tila naintindihan ng aswang. Muli itong sumugod sa kanya. Panay ang pagkalmot, pagsakal, kumakagat. Ngunit lahat ay baliwala lamang sa binata. Nang makabawi, pasimpleng hinawakan sa ulo at saka binaon sa putikan. Iniangat sa ere sabay hagis. Tumilapon ito sa ilog. Dali-daling sinundan para hindi na makatakas. Sa mismong ilog sila nagpatuloy. Panay ang kapit ni Tino sa mga bato at baging na nakalaylay sa tabi upang hindi matangay ng agos. Habang yung aswang naman sa kabilang banda, baliwala ang pagtaas ng tubig. Patuloy lamang sa pagsugod. Nang makakuha ng pagkakataon, hinila ito pabalik sa lupa at muling nagtuos. Diniina ng binata ang nakatutok na patalim sa muka ng aswang. Hindi nagtagal. Bumaon ito sa pisngi ngunit madaling nakabawi. Siya naman ngayon ang tumilapon. Nagwala ang aswang sa tinamong sugat. Naging mas agresibo sa muling pagsalakay. Gayunpaman, napanatili ni Tino ang lakas at sa huli, natapatan ng aswang. Umulagta itong putol ang braso at binte. Hindi ko alam na malambot pala ang buto mo. Isang tagalang naputol ka agad. Gusto na sana kitang tapusin eh. Pero bago yon, may katanungan pa akong hindi nasasagot. Pabalik-balik ka sa akin eh. Ano bang atraso ko sa'yo? Tanong ni Tino. Mahina itong umangil. Wala pa ring nakuhang kasagutan. Nalagutan na lamang ng hininga. Napaupo sa tabi si Tino. Hindi alam kung ano ang gagawin sa bangkay. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na nakapas lang kaya naguguluhan kung ano ang dapat unahin. Panay ang paglingas sa paligid. Kinakabahan na may makakita ngunit huli na dahil napansin ito ni Mang Timoy. Tino, aswang yan. Teka, ikaw ba ang nakapatay? Wika ni Mang Timoy. Napalunok ang binata. Malalim na napabuntong hininga. Sa kabutihang palad, hindi naman siya hinusgahan ng matanda. Tinulungan pa itong iligpit ang katawan. Maraming salamat po talaga, Mang Timoy. Hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin eh. Mabuti po dumating kayo. Ito ang unang beses na may pinatay ako eh. Wika ni Tino. Wag mong sabihin yung salitang yan. Hindi natin alam kung ano ang iisipin ng tao kapag nadinig ka. Ang mas importante, ligtas ka. Ngayon ang poproblemahin natin ay kung paano ipapaliwanag sa may-ari ang nangyari sa kanilang mga alaga. Mabuti nakatakbo yung isa. Nakasalubong ko nga sa daan kaya napupunta ko rito. Tugon ni Mang Timoy. Ang tinutukoy nito ay yung mga alagang kalabaw ng may-ari. Sa kabutihang palad, napaniwala ang mga magsasaka na may sumalakay sa mga ito. Yung iba, tinanggap na lamang ang nangyari at sinabing tapos na at wala nang magagawa pa. Habang yung iba naman, patuloy sa pagbitaw ng mabibigat na salita. Lalo na yung mga umutang ng puhunan para makabili ng kalabaw. Pinagdiskitahan pa ng isa si Tino. Huwag mong sisihin ang binata. Alaga namang harapin niya yung aswang. Ano ba ang laban nito? Kung sakaling siya yung napatay, pananagutan niyo ba? Wika ni Mang Timoy. Natahimik ang mga tao nang sabihin niya ito.
inawat na mga kasamahan, nagsiuwian na rin pagkatapos mailibing ang katawan ng mga hayop. Abotenga ang ngiti ni Tino habang iniisip ang napaslang na aswang. Napasabi pa sa sarili, sa wakas, wala na akong poproblemahing banta. Napatay ko na yung aswang. Ilang buwan din ako naghirap sa pakikipaglaban to na. Mabuti na lang mas malakas itong tangan ko. Wika ni Tino sa sarili. Sinimula ng binata ang umaga. Masigla, masaya, na para bang natapos na kahapon ang lahat ng problema. Napasubsob na rin sa trabaho dahil dumating ang araw ng pag-aani. Kabilaan din kung tumawag ang mga magsasaka para magpatulong. Nawala na ang mga kaganapan sa isipan. Nagpang-abot sa gilingan si Tino at ang kababata. Hindi inaasahan na magkikita dahil sa pagkakatanda niya. Lumuwas na ito ng Maynila para makipagsapalaran. Grabe! Noong huli nating pagkikita, ang payat mo pa. Ngayon maskulado ka na. Matikas ka ng tignan. Ano bang kinakain mo para magkaroon ng ganyang katawan? Wika ng kababatang si Bimbo. Grabe ka naman, Bimbo. Siguro dahil lang sa madalas na pagbubuhat, kaya unti-unting nauhubog yung katawan ko. Ikaw ba? Ano nang nangyari? Bigla ka na lang umuwi rito. Dito ka na ba magtatrabaho? Tanong ni Tino. Minalas ako doon sa Antique. Di ko alam na umabot pala hanggang doon yung aswang. Nasawi pa nga yung tsuhin ko na nagdala sa akin doon. Sigbin yung umatake. Nagpanggap kasi na aso. Inalagaan tapos ayun, pinatay siya. Ayaw kong mag-isa doon kaya umuwi na lang ako. Swerte, tinanggap ako dito sa gilingan. Wika ni Bimbo. Napahaba ang usapan ng dalawa. Dahil sabik sa kwentuhan, inaya ito ni Tino sa tahanan. Dito natalakay ang aswang. Binanggit ng binata ang tungkol sa aso na palaging nagpaparamdam. Sa hinuha ni Bimbo, posibleng gusto siya nito bilang tagapangalaga. Di lang ako ganun kasigurado. Tsuhin ko lang kasi yung nagkwento. Ang sabi niya, kapag may hindi pangkaraniwang aso na umaaligid sa'yo, sigurado na ikaw yung pinili para mag-alaga sa kanya. Sigbin nga raw yung tawag, kagaya sa aso na kinupkup niya. Hindi lang niya masyadong napansin kasi parang literal na tuta talaga. Yung mga mata, grabe manlin lang. Akala mo nakita na dati, hindi pala. Bakit? Meron ba nagpaparamdam sa'yo? Pare, kung meron man, wag na wag mong tatanggapin. Oo, nagbibigay ng swerte, sabi nila. Pero grabe rin kung malasin. Pagpapaliwanag ni Bimbo. Napaisip si Tino. Hindi alam kung tugma ba ang sinasabi ng kaibigan sa nangyayari sa kanya noon. Sa kabila nito, isinawalang bahala dahil tapos na yun. Itinloy ang usapan. Nagkatuwaan. Subalit kagad napalitan ng pagtataka sa biglaang pag-init ng gamit. Dali-daling sumilip sa siwang ng bintana. Wala namang nakita. Gayunpaman, malakas ang pakiramdam na merong umaaligid. Lumabas si Tino at sinuri ng tingin ang bawat sulok. May nauulinagan na mahihinang pag-angil. Ngunit kahit saan ay walang mahagilap. Aktibo pa din ang gamit kaya hindi siya pumasok. Matyagang naghintay kung kailan lalabas ang nagtatagong nilalang. O pare, anong meron? Bakit nakatayo ka lang dyan? May inaasahan ka bang bisita bukod sa akin? 10 oras na. May darating pa ba? Tanong ni Bimbo. Wala naman. Magpapahangin lang. Pumasok ka na sa loob.
Nakahanda na yung higaan. Mauna ka na sa pagtulog. Tugon ni Tino. Di pa naman ako inaantok eh. Samahan na lang kita rito. Ilang taon na rin magmula noong huli kong nalanghap yung sariwang hangin ng lintik na pusa. Aswang pala. Napalingon si Tino sa pagsigaw ni Bimbo. Mabangis na aso ang nakita. Yung palaging nagpaparamdam sa kanya. Ngunit kalaunan, unti-unti itong nagpalit ng anyo. Lalong naging kakilakilabot ang itsura. Nakaliyad. Umaba ang mga balahibo sa katawan. Mataas ang mga paa sa likuran kesa sa unahan. Nakalabas ang mga pangil. Mahaba ang mga kuko. At higit sa lahat, nakakasulasok ang amoy. Ganyan mismo yung sigbin na umatake kay Tiyo. Sigbin yan, Tino. Mabilis siyang kumilos. Hindi mo malalaman na nakagat ka na. Natatarantang wika ni Bimbo habang nakahawak sa damit ni Tino. Ganun ba? Pumasok ka sa bahay. Isara mo ang mga bintana at pinto. Ako nang bahala sa halimaw na to. Tugon ni Tino. Lalong nagtaka si Bimbo sa pinakitang tapang ng kaibigan. Ngunit hindi na ito nagtanong pa. Pumasok ng tahanan at saka isinarang mabuti ang lahat ng daanan. Si Tino sa kabilang banda naman, naghintay kung kailan kikilos ang sigbin. Dito niya napagtanto ang sinabi ni Bimbo. Posibleng tama nga ito, na pinili siya noong una para maging tagapangalaga. Ngunit nagbago at umatake nang malaman na meron siyang mutya. Di ko rin hihilingin na mag-alaga ng katulad mo. Magaganan man, pipiliin ko pang magpakamatay kesa may inaarugang sigbin. Umangil ang nilalang. Pagkatapos ay biglang nawala sa harapan niya. Napansin na lamang ng binata nang tumilapon siya. Dali-daling bumangon para mapigilan ang mga pag-atake. Bumabaon sa balat ang kuko nito. Bagay na hindi inaasahan. Nasanay siyang hindi nasusugatan. Gayunpaman, sinikap nitong matapatan. Nang maabot ang patalim, dito na nakabawi. Pinagtataga nito ang sigbin. Sa kabutihang palad, tinamaan kahit mabilis ang galaw ng nilalang. Nang mahawakan sa ulo, walang pasabing pinugutan. Hinugot na rin ang puso para masiguradong hindi na mabubuhay pa. Grabe, hindi ko inaasahan na ganito kakahusay pagdating sa pakikipaglaban, pare. Halika, kailangan nating sunugin yung katawan para hindi na mabuhayan. Wika ni Bimbo. Sinunog nila pagkatapos ay inilibing. Si Bimbo ang nanguna dahil may kaalaman ito. Kinabukasan maagang sumadya si Mang Timoy. Ibinalita ang kalagayan ng hukay. May magnanakaw yata sa bangkay ng aswang. Wala na sa libingan. May bakas ng paghukay roon. Wika ni Mang Timoy. Paano nangyari yun? Sino naman yung magnanakaw ng bangkay? Sa aswang pa. Tugon ni Tino. Sandali, may nilibing kayong aswang? Diretso lang sa paglibing. Naku, hindi na nakakapagtaka kung nawala kasi mabubuhay ulit yun. Hindi bali na. Sinunog na natin kagabi, Tino. Ano? Paano sinunog? Anong natin? Yung sigbin. Pwede din siyang magkatawang aswang. Yung parang tao na halimaw. Kapag napatay at nilibing lang kagad, malaki yung tsansang mabubuhay. Pagkatapos babalik sa original na anyo, yung parang aso, yun yung pinaslang mo at sinunog. Yung nilibing natin kagabi. Pagpapaliwanag ni Bimbo.
Hindi makapaniwala si Tino sa kaalaman ng kaibigan. Sinuri nila ang pinaglibingan. Walang bakas ng paghukay. Ang sabi ni Bimbo, hindi na ito magbabalik buhay dahil patay na at nasunog na ang katawan. Dahil dito napanatag ang kalooban ng binata. Pagkatapos ng lahat, dito na rin nagtapos ang kalbaryo sa pakikipaglaban sa aswang. Sa kabila nito, maraming natutunan lalo na ang pagpapahalaga sa mga bagay na naiiba sa nakasanayan. Katulad ng nakitang butil sa kumpol na mga palay. Kung naisip pang itapon, tuluyan na itong nabiktima ng nilalang. Ngunit dahil itinabi at pinahalagahan, ito na ngayon ang nagsilbing malakas na mutya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.